Napakaraming bagay sa Bible na lagi na lang nating pinag-uusapan about repentance, no? Paano magsisi, ganyan, no? Paano magpatawad. Yun yung mga mostly na pinag-uusapan natin sa church, no? Paano mag-share ng gospel, no? And I think parang punong-puno na tayo sa mga aral na yun. And ngayon, pag-uusapan naman natin yung bagay na kung saan ay bihirang pinag-uusapan. Kasi napaka-sensitive tong bagay na to. Minsan marami ding nagtatampo, ganyan, no? Pero kailangan, no? As I assess the Bible, no, most of the teaching of Jesus Christ, no, ay patungkol sa stewardship, no? Patungkol sa kaperahan, no? Kumbaga, mas maraming binanggit si Jesus na teaching patungkol sa pera kaysa sa langit at impyerno kung titignan natin yung buong Bible, no? Kasi nga, hindi ko na nasusunod si God, hindi ko na nasusunod si Jesus kung puro repentance, puro love, puro faith lang ang ating pinag-uusapan sa church at hindi natin pinag-uusapan ng patungkol sa giving. Amen ba? Hello? O, tignan mo, tahimik na agad, di ba? Simula pa lang yun, no? Kaya ang ating tema ngayong araw na to, yan. Ayun, tema pa lang talagang umaangal na tayo, di ba? No? Why should I give my money to church? No? Tama ba yung question na yan? Why should I give my money to church? No? I think mali yung question na yan eh. No? Kasi hindi dapat sa church natin ibibigay yung ating pera. Kundi ibibigay natin yung ating pera sa ating Panginoon. No? And I think mali pa rin yung question na yan kasi why should I give my money to church? Kasi hindi natin pera, no? Kasi my money to church, no? Ibibigay natin yung pera para sa ating Panginoon. At hindi natin yan pera, pinagkatiwala lang sa atin yan ng ating Panginoon. Amen ba? Ayan, no? So, lahat ng teaching ng ating Panginoon, mostly pati yung mga parable ni Jesus Christ, no? May mga money involved, di ba? The parable of the talent. Ayan yung mga bagay na pinag-uusapan natin, no? So ngayon, it's time to talk about money. No? Sabihin mo sa iyong katabi, money. Oh, money, no? Kasi January ngayon, napakahalaga ng money, no? Kasi nga, January, it's a month na kung saan tayo ay nagplaplano ng buong taon, no? At hindi tayo makakapagplano ng ating gagawin kung walang money. Money, it's all about money. Kaya napakahalaga ang kaperahan, no? So tignan natin, no? Ano nga ba, paano ba nag-iba yung kanilang puso, no? So basahin natin. So sabi ni Apostle Paul, ngayon mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang ginawa ng mga iglesia sa Macedonia, sabi niya, no? Dahil sa biyaya ng Diyos sa kanila, kahit na dumaranas sila ng maraming pagsubok, masayang-masaya pa rin sila. Kaya nga naging lubos silang mapagbigay sa kabila ng kanilang matinding kahirapan. Makapagpapatotoo ko sa inyo na kusang loob silang nagbigay at higit pa nga sa kanilang makakaya. Sapagkat sila na mismo ang paulit-ulit na nakiusap sa amin na bigyan sila ng pagkakataong makatulong sa mahirap na mga mananampalataya. At higit pa nga sa aming inaasahan ang kanilang ginawa. Dahil una sa lahat, inialay nila ang kanilang mga sarili sa Panginoon at sa amin ayon sa kalooban ng Diyos. No, so ito yung buhay ng mga taga-Macedonia, na kung saan pinagmamalaki sila na Apostle Paul patungkol sa larangan ng pagbibigay. Kasi nga, sabi dito, sa kabila ng dinadanas nilang hirap, sa kabila ng dinadanas nilang pagsubok o hirap sa buhay, nandun pa rin yung kagalakan nila para magbigay. No? Imagine, pansinin natin yung verse 3, no? Pinagpapatotoo ito ni Apostle Paul na kusang loob silang nagbibigay at higit pa nga sa kanilang makakaya sapagkat sila na mismo ang paulit-ulit na nakiusap sa amin na bigyan sila. No, so kakaiba itong mga taga-Macedonia na ito, no? Kumbaga sa larangan ng pagbibigay, no, dahil hirap na sila sa buhay, pero sila pa yung nag-insist, no, na bigyan sila ng pagkakataon na makapagbigay muli. No, meron ba tayong ganung puso? No, kasi mahirap gawin 'yun kapag hindi tayo overflowing. Mahirap gawin yun kapag hindi natin talaga na-experience yung grace at love ni God sa ating buhay. Kasi nga yung nalaman nila, yung tinanggap nila, ay yun yung totoong Diyos na makapangyarihan sa lahat na siyang pinanggagalingan ng lahat ng bagay. Kumbaga nag-overflow sa kanilang buhay si Jesus. No? Kaya nga, kahit hirap sila, no, nag-request pa sila, no? Pastor Paul,
No, kasi si Apostle Paul parang inexempt na nila, wag na kayong magbigay kasi sa kalagayan nyo napakahirap ng kalagayan nyo, no? So ine-exempted ko na kayong hindi magbigay. Pero hindi ganoon yung ginawa ni Apostle Paul, no? Bagkus sila pa mismo yung nagkusang loob na hindi hadlang yung kahirapan na kanilang dinadanas para hindi sila makapagbigay. Kasi itong mga taga Macedonia na ito, nalaman nila yung halaga ng pagbibigay sa church. Amen ba? No, hindi dahil kinausap ka ni pastor na dapat ibigay mo to. Hindi, no, dahil ito yung personal conviction nila na kung saan ay na-experience nila yung love ni God. At yung love na yun yung naghahari sa kanilang puso kung bakit nila nagagawang magbigay ng kusang loob. No, tignan natin sa mga susunod. Kaya ito ang maipapayo ko sa inyo, sabi ni Apostle Paul sa kanila, no? Makabubuti kung ipagpatuloy ninyo ang inumpisahan ninyong pagbibigay noong nakaraang taon. Kayo ang unang nakaisip nito at kayo rin ang unang nagsagawa. Kaya ituloy ninyo ito, pagsikapan ninyong tapusin ang gawain na masigasig ninyong inumpisahan. At magbigay kayo sa abot ng iyong makakaya. Ano ba yung gawain na inumpisahan natin? No? Once nung tinanggap natin si Jesus Christ sa ating buhay, sinali natin yung sarili natin sa gawain ng Panginoon. And good thing, no? Yung bagay na yan. Kaya yun sabi ni Apostle Paul, ipagpatuloy niyo ang inyong inumpisahan, no? So sabi dito, sapagkat kung kusang loob ang inyong pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang anumang makayanan ninyo. Hindi niya kayo pinagbibigay ng hindi ninyo kaya. Hindi ko sinasabi na magbigay kayo para guminhawa ang iba at kayo naman ang maghirap, kundi para magkaroon ng pagkakapantay-pantay sa ating kalagayan. Sa gayon ay masagana kayo, kaya nararapat lamang na tulungan ninyo ang nangangailangan sa panahon na kayo naman ang mangailangan at sila ang masagana. Sila naman ang tutulong sa inyo. Sa ganon, magkakapantay-pantay ang kalagayan ng isa't isa ayon sa kasulatan. Yan yung hangarin ng Apostle Paul, no? Na sa atin bilang magkakapatid kay Kristo, no, dapat hindi tayo naglalamangan. No, hindi tayo nagsasapawan, kundi dapat pantay-pantay yung paningin natin sa isa't isa. No? Kung nangailangan yung isa, nagkasakit yung isa, no, walang ibang tutulong kundi tayong mga magkakapatid. Yun yung gustong ipatupad ni Apostle Paul sa mga taga Corinto, na tayo ay pantay-pantay, na tayo ay talagang concerned tayo sa isa't isa. No? So yan yung sinabi ni Apostle Paul na ipagpatuloy natin itong magandang na umpisahan natin. No, hindi tayo nasa church na ito para nagsisiraan. Hindi tayo nandito para magyabangan, no, kundi nandito tayo para magdamayan, no? Kung may kailangan yung kapatid natin, tulungan natin kung meron tayo. At sabi diyan, sa panahon din na ikaw ay mangailangan someday, no, yung tinulungan mo, tutulungan ka rin niya someday, no? So yun yung gusto ni Apostle Paul na mangyari sa mga taga Corinto, no? So pinagmamalaki niya yung mga taga Macedonia. So ibig sabihin, hindi hadlang ang kahirapan na hindi ka makapagbigay. No? Kasi yan personal conviction mo yan sa Panginoon na kahit mahirap yung dinadanas mo at dahil gusto mong pagpalain ng Panginoon, ginagawa mo yun. Amen ba? No, so again, wag mong hintayin na saka na lang ako magbibigay, Lord, kapag ako yayaman. No? Hindi, no? Kasi nga ang pagbibigay, hindi lang in-exclusive ng Panginoon para sa mayayaman. Ang pagbibigay para sa lahat, mapamahirap, mapamayaman, lahat tayo ay obligadong magbigay para sa ating Panginoon. Amen ba? Ayan. So yung una, no, na ating point ay giving is God's only way of financing His church, no? Kaya nga napakahalaga ng pagbibigay natin sa iglesia, no? Yung ating ikapo, yung ating tithes and offering. Bakit? No, kasi dito sabi niya, God never intended for the church to be funded by bingo and raffles. No, wala naman ibang pagkukunan ang church ng pondo niya kundi sa mga miyembro na nagbibigay ng buong puso. Hindi naman gumagawa ng church na mga paraffle, no, para magkaroon ng pondo ang church, magparaffle tayo. Hindi, no, hindi naman ganun yung ginagawa natin. Para magkaroon ng pondo ang church, ayan, magpapalaro tayo ng bingo. So, ibig sabihin, ang inasa ng Panginoon na popondohan niya yung church niya ay manggagaling sa mga kapatiran, no, out of their abundance of the heart, na yung bang nagbibigay sila kasi yung tinanggap nilang kaligtasan sa Panginoon ay walang kapantay. At yun yung nagiging dahilan na nagpapasalamat sila sa Panginoon ng overflowing, kaya sila nagbibigay sa iglesia, no? Ayan, so God never intended for the church to be funded by bingo and raffles, no? Then wala naman din tayong mga
supporters na nagbibigay para magkaroon tayo ng fund, kundi it's biblical na manggagaling lahat sa mga miyembro ang pinanggagalingan ng pondo ng church. Then he expected his people to return to support the church with part of their income. No, so may kanya-kanya tayong income, no? Yung iba malaki ang income, yung iba naman maliit ang income, no? Pero hindi nagbe-base si Lord sa laki o liit ng income mo. Ang basehan ni Lord ay kung kaya mo bang magbigay. Amen ba? Hello? O, sabi ko na tahimik kayo pag ito yung pinag-uusapan natin. So una, giving is God's only way of financing His church. Wala nang ibang paraan. No? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, no? Nagbigay ka. No? Nang ayon sa iyong kalooban. No? Pero kung masama yung loob mo, wag mo na lang ibigay kasi hindi rin matutuwa ang Panginoon. No? Kahit binting yung binigay mo, kung buo yung loob mo, matutuwa ng Panginoon dyan. No? Pero kahit nagbigay ka ng 10,000, kung pinagdududahan mo, hindi natutuwa ang Panginoon. Amen ba? No, so giving is God's only way of financing His church. No, wala nang ibang paraan. Yan. Sabi sa Malakias 3:10, no, ito yung pagpatungkol sa tithes, ito yung sikat na verse, di ba? Tignan natin, ang tanong ko na matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Hindi, di ba? Hindi natin pwedeng pagnakawan ang Panginoon. Pero sabi dito, ngunit, sabi ng Panginoon, pinagnanakawan ninyo ako. Sa paanong paraan? Sa mga ikasampung bahagi ng mga handog. Isinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y pinagnanakawan ng buong bansa. So napakasakit ito, di ba? Paano ba natin ninanakawan ang Panginoon? No? Sabi dito sa Malakias 3:10, dalhin ninyo ng buong buo ang iyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. So ibig sabihin yun, sabi ko kanina, na yung giving is the only way to finance, no, the church. No? At yun yung sabi niya dito, dalhin niyo ng buong-buong inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos. No, hindi galing sa raffle, hindi galing sa mga pabingo, ganun, kundi galing sa, binanggit dito, sa income mo. No, ano bang pinagkakakitaan mo ngayon? No? Mapakarpintero ka man, teacher, doktor, o ano man, engineer, no? Lahat yun sakop ng pagbibigay, no? Tignan natin. Sabi ng Panginoon, subukin ninyo ako sa bagay na ito. Kung hindi ko bubuksan ang bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. No, so nasaan ang pagpapala? Nasa pagtanggap ba? O nasa pagbibigay? Hello? Nasa pagbibigay, no? Pero sabi ng Panginoon, di ba masamang subukin ang Diyos? Sabi ng Bible, no? Pero sa larangan ng pagbibigay, inoffer ni God, no? Inopen niya na dito niyo ako subukin sa pagbibigay, sabi niya. Kundi, sabi niya dito, bubuksan ko ang bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. No? Ano nga ba ibig sabihin ng tithes and offering? No? So the purpose of tithes in the Old Testament, no, saan ba nagagamit? No? Minsan nung wala pa tayo dito sa church na ito, no, ang iniisip natin yung saan kaya napupunta yung pera ng simbahan, no? Ayan yung ginagamit ng mga pari, ganun nila. No, kinukuha ng mga namumuno doon, no? Pero hindi, no, ito talaga yung kung saan ginagamit ang tithes and offering, no? Sa Old Testament is for the priest. No, kasi ang mga priest noon, ang mga pastor, kasi full-time sila wala silang ibang, kumbaga sinakripisyo nilang mag-full-time para sa gawain ng Panginoon, and then wala silang source of income. No, kaya it's normal na manggagaling talaga sa mga tithes and offering yung kanilang ikabubuhay. Pangalawa, hindi naman lahat mapupunta sa mga namumuno sa simbahan. Pangalawa, used for the celebration for the annual feast. No, minsan, di ba, nagse-celebrate tayo ng anniversary. No, at saan natin kinukuha yung mga financial na ginagamit natin sa pagse-celebrate niyan, kundi sa mga nalilikom nating tithes and offering. And then pangatlo, used to help the poor. So dyan na pupunta yung offering natin. No, hindi yan sinosolo lang ng namumuno ng simbahan, kundi lahat ay na-divide, no? To use the poor. Parang halimbawa sa atin may magkasakit, no? Kaya minsan, kung may magkasakit sa atin, bakit nanggagaling pa sa bulsa natin minsan at hindi sa offering? Alam niyo ba kung bakit? Kasi hindi na ibibigay ng tama yung offering.
Na kung tama sana yung offering, wala nang, hindi na iikot yung basket, no? Nagkasakit si ganito, ipaikot natin yung basket. Kasi sa offering pa lang, sapat na. Pero bakit umiikot yung basket minsan? Kasi nga hindi na ibibigay ng tama yung offering. Hello? Tama ba yun? Ayan. So the purpose of tithes in the Old Testament is, ayan, no? For the priest, used for celebration of the annual feast, used to help the poor. Kaya napakahalaga ng pagbibigay natin, no? Saka isipin mo, hindi natin pera. Pera yan ng Diyos, pinadaan lang sa atin. At kasi tinetest lang ni God yung puso mo kung paano mo i-manage yung pera na pinagkatiwala sa ng Panginoon. No? Pinagdadamutan mo ba? O sinasarili mo ba? No? Yun yung dapat nating aralin. Tithing is the place to begin and supporting God's kingdom. Nagsisimula dyan yung mga activity natin sa labas, lahat ng pinaplano natin sa labas. Hindi tayo makagalaw kung walang tithes. Kung wala tayong pera, kung di natin binibigay ng buo yung ating ikapo. Amen ba? O ganito, gawin natin, magpatay tayo ng church ng ganito, mag-church planting tayo, pero wala naman tayong ikapo. No? So lahat nagsisimula yan sa binibigay natin. Lahat ng plano na ginagawa ng iglesia, nagsisimula yan sa ating mga binibigay. No? O magbabaptize yung 10. Punta tayo ngayon sa Abuan. Wala tayong panggas, so hindi matutuloy kasi walang tithes. No? So lahat ng trabaho natin para sa ating Panginoon, nagsisimula lahat yan sa ating tithes and offering. At dapat ang mindset natin bilang mananampalataya, huwag nating isipin na kawalan natin yung pagbibigay. Isipin natin na nag-i-invest tayo para sa Panginoon. Ang ibig kasi sabihin ng investment, yung pera mo, i-invest mo para sa future needs, no? Na pag someday ikaw mangailangan, meron kang aanihin. No? Parang ganun din sa church, no? Mag-invest tayo sa Panginoon at sabi ng ating Panginoon, no? Your labor in the Lord is not in vain. Hindi sayang, no? Kahit ibigay mo lahat, basta sa Panginoon mo binigay, sabi ng Panginoon, hindi sayang ang lahat ng binibigay natin sa ating Panginoon. Pero kung saan-saan natin ginagastos yung ating pera, na walang investment sa ating spiritual life, sayang yun. Hello? No, kaya yun yung dapat nating pagtuunan ng pansin. According sa Malachias 3:10, the tithe is the minimum. No, kasi nung Old Testament, noon, ang tithes talaga is 90%. No? 10% lang sa atin. Halimbawa, ang sweldo ko 10,000. No? Yung 9,000 ibibigay mo sa simbahan. Yung 10,000 sa'yo, baliktad, no? Pero ngayon, binaliktad ni Lord. No? 10% na lang sa Kanya at 90% sa'yo. No? Pero kung minsan yung 10% na yun, hindi pa na ibibigay ng buo. No? Kaya nga, the tithe is the minimum. Minimum, nandun na nga lang tayo sa minimum level ng pagbibigay, hindi pa natin na ibibigay. Yung minimum, nagmi-minimum pa tayo sa minimum na yan, no? Kaya nalungkot ako nung nalaman ko kay Jen, no, yung kada service na tithes natin hindi pa tumataas ng 1,000. No, halimbawa, matapos ng service na to, no? Paglabas natin, ilan yung tithes, Jen? Nasa 800 lang pa, 700. So nakakalungkot, di ba? No? Kaya minsan makita natin mamaya ano ba yung mga pinaparanas sa atin ng Panginoon. But kahit ang dami mong pera ay parang wala kang pera. No? Makikita natin mamaya. So tithes is the minimum. Ang tanong ko na, may matuwid bang pagnakawan ng tawang Diyos? Hindi, sabi ni Malakay, di ba? Ngunit pinagnanakawan ninyo ako sa paanong paraan? Sa mga ikasampung bahagi at mga handog. No, kung meron ka, alam ba, mga estudyante, binigyan ng magulang ng 100, ilan ang itatites nyo dun sa 100? 10 pesos. No? 10% kasi lahat ng income natin. Kung 1,000 yung binigay ni mama mo, o kinita mo, magtatites ka ng 100. At ang masama dyan kapag iniipon mo, kapatid. No? Pag inipon mo ay minsanan ko nang ibibigay yung tithes ko sa isang taon. No, nag-ipon ka. Pagdating na nung year-end, tinignan mo na yung tithes mo, ang laki na. No, parang ang hirap nang ibigay kasi nalakihan ka na kasi inipon mo. No? So dapat wag mong ipunin, no? Dapat ibigay mo yan, no? Sa tamang panahon, no? Para sa ganun na hindi ka mabigla, no? So the tithe is the minimum. No? Minimum pa lang yung binibigay natin. Iba yung tithes, iba yung offering. Amen? Ayan. So letter B, the curse came from disobedience. No? Isinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y pinagnanakawan ng buong bansa. No? Naging pasaway tayo sa minimum, naging pasaway tayo sa 10%. No? Kaya kung minsan, naranasan nyo na ba yung
Ang dami mong ibinulsa pero ang kaslalusok jay bulsam. No? Ang dami mong inani, no? Na itama mit nga di pa nagbibilag na tudduan. No? Ano kaya yung dahilan? No? I-check natin yung ating sarili, nagbibigay ba ako sa Panginoon? O sinasarili natin lahat, no? Sayad manin kabsat. Apay sayad manin. Apay natuyot. Apay kinanti insekto jay mulam. No, i-check mo. Baka dati pagkurkurang tayo kini Apo Diyos. Kasi kung na dito, isinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y pinagnanakawan ng buong bansa. Sino dito may tinatanim na mais, palay? Ay, si Paul daw may palay. No? O, kung nag-aani ka ba ng palay, binibigay mo ba sa Panginoon yung 10% ng ani mo? Yun yung tanong sa atin, no? Kung hindi, tignan natin, no? Baka masali tayo dito, no? The curse came from disobedience. Ayan. Tignan natin, time and financial decisions are both spiritual decision, no? So, may kinalaman pala sa ating spiritual life yung pagdedesisyon natin sa pera natin at sa oras natin, no? Kasi sabi diyan, where do you spend most of your time and finances determines your priority in life. No? Saan yung pera mo, saan ba yung karamihan ng pera mo, saan mo ba dinadala? Yun yung mahalaga sa'yo. Yung oras mo, yung karamihan ng oras mo, saan mo dinadala? Yun yung mahalaga sa'yo. At kung ano yung mahalaga sa'yo, yun yung nagiging Diyos mo. No? So yan yung dapat nating tignan. No? So time, may kinalaman sa ating spiritual life, yung paggagastos natin. No? Kasi nakikita nababasa kung saan mo ginagastos yung pera mo, doon mo nakikita yung buhay ng isang tao kung maka-Diyos ba ito o faithful ba ito sa Panginoon o hindi. No? Halimbawa, ang dami mong pera pero nandun ka sa sabungan. No? Nababasa mo na kung yung tao na yun ay totoong tagasunod ni Kristo o hindi. Amen? No? Kasi time and financial decision are both spiritual decision. Kaya nga, we have to be careful, you have to be wise in managing your time and money. Kasi nababasa yung isang karakter ng isang tao sa pera pa lang at sa oras niya. Amen? Ayan. Sabi ni Hagay, no, ito na yung sinasabi ko sa inyo. Tama ba na naninirahan kayo sa mga magaganda at maayos na bahay? Ngunit wasak na wasak naman ang aking templo. Hindi ba ninyo napapansin ang mga nangyayari sa inyo? Marami na kayong naihasik, ngunit kakaunti lamang ang inyong ani. May mga pagkain nga kayo, ngunit kakaunti naman at hindi nakabusog. May alak nga kayong naiinom, ngunit hindi naman sapat upang magbigay kasiyahan. May damit nga kayong naisusuot, ngunit giniginaw pa rin kayo sa taglamig. Kumikita nga ang manggagawa, ngunit kinukulang pa rin siya. No, ito na yung sumpa, di ba? Alam ba ninyo kung bakit ganyan ang nangyayari sa inyo? No, itanong mo yan sa iyong sarili, alam ko ba kung ba't nangyayari sa akin to? No? Kakukuha ko lang ng bonus ko pero parang dumaan lang sa kamay ko. No? Saan na tayo kanina? Verse 8. Sabi ni Lord, hindi ako nasisiyahan sa mga ginagawa ninyo kung ganun yung ginagawa natin. Kaya pumunta kayo sa kagubatan at kumuha ng mga trosong gagamitin sa muling pagtatayo ng templo upang ako ay masiyahan at doon ay mabigyan ng karangalan. Umasa kayong aani ng masagana ngunit kayo'y nabigo. At ang kaunting ani na inuwi ninyo ay akin pang isinambulat. Ginawa ko iyan sa inyo sapagkat abalang-abala kayo sa pagpapaganda ng inyong mga bahay, samantalang ang templo ng aking tahanan ay pinababayaan ninyong wasak. No, ito yung challenge sa atin bilang sumusunod sa Panginoon. No? Sino ba yung priority natin? Ito kasi sa panahon ni Hagay, no? Itong mga Israelita ay inutusan sila no, na manumbalik at itayo muli yung templo ng Panginoon kasi nawasak. No? Then ginawa naman nila ng ilang linggo. No, nagpatayo sila, siguro nakapagpatayo na sila ng haligi. Pero nung naipatayo na nila yung haligi, tumigil yung trabaho. Bakit tumigil? Kasi nga naging busy na sila sa kanilang kanya-kanyang buhay. No? Instead, sana na ginagawa nila yung pinapagawa ng Panginoon, tumigil sila at nagpatayo sila ng sarili-sarili nilang bahay. Kaya yun sabi ni Hagay, no? Ang ganda ng iyong mga bahay, samantalang ang templo ng aking tahanan ay pinababayaan ninyong wasak. Yung time nila sana sa Panginoon, sa paggawa ng building ng church ng Panginoon, inagaw nila at ginawa nila para sa kanilang sarili.
At yung pera sana na para sa building, no, kinuha na rin nila yung ibibigay sana nila para sa Panginoon ay dinirect na nila para sa kanilang sarili. Ngayon, ginising sila ng Panginoon, no? Ayan, no, sabi nila, napakaganda ng iyong mga bahay pero wasak pa rin ang templo hanggang ngayon. Kaya dumanas sila ng matinding pagsubok. Uri na gado inapit da, biglang naglaho. Kahit ang laki ng sweldo nila, parang hindi nila na-enjoy yung pera nila. Kasi nga, pinagnanakawan nila ang Panginoon. Yan yung nangyari sa mga taga sa panahon ni Hagay, no? Iyan ang dahilan kaya kahit hamog ay hindi kayo mapatakan. At ang inyong mga pananim ay hindi lumalago. Matinding tagtuyot ang ipinaranas ko sa buong lupain, sa mga kabukiran at kaburulan, sa mga inaning butil, sa mga bagong alak, sa lahat ng ani, sa lahat ng tao at hayop, at sa lahat ng pinagpaguran ninyo. So imagine the curse. Imagine yung consequence ng dinadaya natin ng Panginoon na hindi natin binibigay yung tamang para sa Panginoon. No? Though hindi mo namamalayan, pero sa long term ng buhay mo, no, parang ba't kaya parang lagi kang pagod? Ba't kaya parang ang bilis mawala ng kaperahan mo? Siguro nagagamit mo sa maling paraan. Nagkukulang tayo sa Panginoon. Hello? So it's time, no, para makita natin yung kalabit ng Panginoon sa atin. Kung gusto nating pagpalain ng ating Panginoon, ibigay natin ang tama yung para sa Panginoon. Letter C, the storehouse represent God's work. No, sabi sa Malakias kanina, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, subukin niyo ako sa area na to, sabi ni Lord, di ba? And see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. No? So dalhin natin ang buong ating ikasampung bahagi, no? Para sa ating Panginoon. Kasi yung storehouse ay yan yung it represent God's work. No? Kasi maraming plano itong simbahan na to. Kasi ang gusto ng Panginoon, no, na lahat ng bansa makakilala sa ating Panginoon. No, go to all the nation and make disciples, no? Hanggang sa makilala nila ang ating Panginoong Jesucristo. Pero paano tayo lalabas kung wala naman tayong gasolina? Paano tayo lalabas kung wala naman tayong pera? No? So hindi natin hindi natin magagawa yung para sa Panginoon, yung pinapagawa ng Panginoon sa atin, no? Kung meron tayong lapses sa giving, no? Ang galing mo na, ang tindi na ng faith mo, no? Ang galing mo na mag-pray, pero pag i-measure tayo ni Lord sa area ng giving, doon tayo lahat bagsak, no? So ang daming measurement ng Panginoon. Hindi lang sa emotion natin, hindi lang sa galit natin, sa self-control, kundi pati sa larangan ng kaperahan, mini-measure tayo dyan ng ating Panginoon. How we manage our finances. Number 2, giving is the manifestation of peace and joy you receive from God. No, kagaya nga yung nangyari sa mga taga Macedonia, no. Nung nakilala nila si Jesus, nakilala nila si Kristo, no. Ganun na lang yung kagalakan nila. Kasi bakit sila galak na galak? Kasi yung problemang walang solusyon ay biglang nasolusyonan, no. Lahat sana tayo ay mamamatay, lahat sana tayo mapupunta sa impyerno. Pero dahil kay Kristo, no, nagkaroon tayo ng pag-asa. Yun yung naging kagalakan ng mga taga Macedonia. Kaya yung kagalakan na yun, kahit anong meron sila, hindi na nila maipapantay sa kagalakang meron sila. Kaya nga patuloy silang nagbibigay. Kaya sabi dito, kahit na dumaranas sila ng maraming pagsubok, masaya pa rin sila. Kaya nga naging lubos silang mapagbigay sa kabila ng kanilang matinding kahirapan. Kasi wala na tayong maikukumpara kapag si Kristo yung natamo natin sa ating buhay. No? Wala na tayong pwedeng ikumpara. Kahit mawalan tayo ng pera, okay lang basta hindi mawala si Kristo sa atin. Ganun yung puso ng mga taga Macedonia. Kaya kahit gaanong hirap nila, ganun pa rin sila kagalak magbigay sa kanilang mga kapatid na nangangailangan. Because giving is the manifestation of peace and joy you receive from God. No? Dito ko makikita mamaya kung sino yung may peace and joy, no, sa kanilang pagbibigay mamaya, no? Nagagalak sila kasi nagbibigay sila. O number 3, no? Giving is God's another instrument to test your heart. No, kaya nga kailangan nating magbigay. No, hindi lang tayo sinusubok ni Lord sa mga nararanasan nating COVID, ganyan. Hindi lang tayo sinusubok ni Lord sa mga tukso, kundi sinusubok din tayo ni Lord sa larangan ng pera mo na hawak mo ngayon. No, so napakaraming area ni Lord na subukin ng isang tao. No, hindi lang sa mga may sakit, hindi lang sa mga tukso, kundi pati sa
perang ipinagkatiwala niya sa'yo, sinusubok niya tayo dyan, no? This test challenges God to bless. No? Sabi sa verse 10 ng Malakay kanina, subukin ninyo ako sa bagay na ito. No? Ano ba yung bagay na yun? Yung tungkol sa pagbibigay. Kung hindi ko bubuksan ang bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Hello? No? So, tignan natin na ang pagsubok hindi lamang sa larangan ng self-control, yung matutukso ka, di ba? Pati mga perang hawak mo ngayon, pwede kang subukin dyan ng Panginoon. No? Kung binibigay ba natin ng tama yung para sa ating Panginoon. Because giving is not money issue. No? Giving is a heart issue. Hindi dahilan na hindi ka makapagbigay kasi wala kang pera. Kasi nga pati yung mga taong may pera, hindi pa rin nagbibigay minsan. So ang problema na nila hindi pera. Ang problema nila ay yung puso nila. No? It is a heart issue yung pagbibigay. The purpose of the tithe is to support God's work, but the primary purpose for the tithe is to put God first in your life. Ito na yung sinasabi ko kanina. No? Yung tithes, ang intention ni Lord dyan, tinitignan niya lang kung sino yung, kung priority mo ba siya. Kasi nga sabi ko kanina, yung financial decision is a spiritual decision. No, saan mo ini-invest ang pera mo? Saan mo ba ginagamit ang pera mo? No? Because tithes and offering is God's another way to test us if He is still our priority. No? Ay, naalala ko si Dra, no? Kapag magbigay si Dra, talagang sobra-sobra pag magbigay sa Panginoon. No? Minsan magbibigay siya yan, 50,000, ganyan. So, ibig sabihin, nababasa ko si Dra na mahal niya si Lord. Na priority ni Doktora yung si Lord. Kasi nga, yun yung basa ko sa paggamit niya ng pera. Saan mo ba dinadala yung pera mo? No? Doon pa lang, malalaman mo na yung isang tao kung pina-priority niya si Lord o hindi. Ay, nasa SM lahat ng pera ko. Ganun pa natin, proud pa tayo, no? So, ibig sabihin, Diyos mo ang sarili mo. Pina-priority mo pa rin ang sarili mo. No? Hindi ko naman sinabing masama ang bumili sa para sa sarili. Bagkus isipin natin na i-analyze natin, no? Saan ko ba dadalhin yung pera ko? Ano ba yung puso mo patungkol sa pera mo? No? Mapapapurihan mo ba ang Panginoon sa bawat paggamit mo ng pera? No? So lahat yun ay kailangan naman natin lahat ng pera. No? Money is good. No? Pero kung saan natin gagamitin ang pera, doon na nade-determine yung spiritual life natin. Amen? So tithes and offering is God's another way to test if He is still our priority. Para yung sabi ni Hagay kanina, no? Nagpatayo sila ng building pero tumigil yung building at yung pera nila ginamit nila sa kanya-kanya nilang buhay. So ibig sabihin nakita doon kung ano na tuloy yung priority nila. Priority na nila yung buhay nila at hindi yung gawain ng Panginoon. At dahil priority nila yung buhay nila, yung para sa sarili nila, anong ginawa ng Panginoon? Yung mga ani nila walang nangyari. Yung mga sahod nila hindi nila na-enjoy. No, kasi nga yung priority nila nag-iba. Yan. Number 3, giving is sowing, no? Kapag nagbibigay tayo, parang nagtatanim tayo na someday, babalik para sa atin. No? Wag nating isipin na kapag nagbigay na tayo, ay kalugihan na natin o kawalan na natin. Kasi ang nangyari sa mga taga-Macedonia dahil sa pagbibigay nila, sa ngayon ay masagana kayo. No? Kaya nagbibigay, no? Kaya nararapat lamang na tulungan ninyo ang nangangailangan sa panahon na kayo naman ang mangailangan at sila ang masagana, sila naman ang tutulong sa inyo. Kasi hindi forever na malakas tayo. Hindi forever na kayang-kaya natin. No? Darating yung time na manghihina tayo. No? At dahil marami kang itinanim na kabutihang loob, no, someday, aanihin mo yan sa time na tayo ay manghina na. No, wala naman Superman sa atin na hanggang kamatayan malakas siya. Na, para hindi niya kailangan ang kapwa niya. No, lahat tayo darating sa point na manghina tayo. Kaya ngayon pa lang magtanim na tayo. No? Do it by giving and sharing. Sabi sa Marcos chapter 12 verse 41 to 42. No, ito yung istorya ni Jesus na papunta siya sa templo, no, at pinagmasdan niya yung dalawa, no. Umupo si Jesus malapit sa pinaglalagyan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmasdan niya ang mga taong naghuhulog ng pera. Maraming mayayamang naghulog ng malalaking halaga. May lumapit doon na isang mahirap na byuda at naghulog ng 2 pirasong barya. So ibig sabihin,
Ang katuloy niyan na verse, saan daw nalugod si Lord? Doon sa mga mayayaman ba na nagbigay ng malalaking pera? O doon sa mahirap na nagbigay ng kapirasong barya? Saan nalugod si Jesus? Doon sa mahirap na nagbigay ng kapirasong barya. Bakit? Kasi yung mahirap nang nagbigay ng kapirasong barya, yung ibinigay niya, kakainin niya na lang sana, pero ibinigay niya pa. No, mas natutuwa si Lord doon sa pagbibigay ka na may sakripisyong nangyayari. Unlike doon sa mayayaman kasi na po pwedeng barya-barya lang nila yun, na hindi nila kawalan kahit ibigay nila yung barya-barya na yun para sa kanila. So walang kurot sa kanilang puso. Hindi natutuwa si Lord doon sa pagbibigay natin na walang sakripisyong nangyayari sa puso natin. Halimbawa, pagpareband mo na lang pero binigay mo sa Panginoon. Natutuwa si Lord doon. Compare dun sa malalaking halaga na barya lang nila, pero wala naman bearing sa kanilang puso. Parang okay lang kasi barya lang naman yan, hindi natutuwa si Lord doon. Mas natutuwa si Lord sa mga bagay na binibigay natin na may kaloob na sakripisyo. Halimbawa, awan isaang mo damdaman, pero binigay mo pa rin yung para sa ibibili mo sana ng bigas, natutuwa si Lord doon. No, yun yung tinatawag na sacrifice of praise. No? Tignan natin. Yun yung tinatawag na give sacrificially. No, natutuwa si Lord. Kasi binigay ni God the Father yung kanyang anak, isinakripisyo niya at nalugod siya sa ginawa niya na yun para sa ating ikaliligtas. No, so ganun din sana tayo kapag magbigay tayo, wag yung nagbigay ka barya ganyan na, di ba minsan kapag dumukot ka, 1,000 parang medyo nakikipag-agawan ka na dyan, di ba? Kasi malaking halaga na to eh. Kumbaga may kurot na sa puso mo kapag ibigay mo. No, kapag binigay mo yun, tuwang-tuwa si Lord kasi nga, isinakripisyo mo yung panghihinayang mo sana, isinakripisyo mo, ibinigay mo sa Panginoon. Natutuwa si Lord doon kaysa dumukot ka, may piso, may 20. No, okay lang kahit ibigay ko to. Walang kurot sa puso mo. Hindi mo man lang pinanghinayangan kasi 20 okay lang, gulat ka na Apo Diyos. Hindi natutuwa si Lord doon. No? Tignan natin yung nangyari sa buhay ni David, no? Si David kasi ay gusto niyang mag-offer sa Panginoon, no? At pumunta siya ngayon kay Arauna. No, sabi natin, nang makita ni Arauna na paparating si David at ang mga tauhan nito, lumabas siya at lumuhod sa harapan ni David bilang paggalang sa kanya kasi si David kasi hari. Kapag dadalaw ang hari, naluluhod yung dadalawin niya kasi bilang paggalang sa hari. Kasi pupunta si David kay Arauna para bumili ng mga handog para sa Panginoon. Pero sabi ni Arauna, mahal na hari, bakit po kayo nandito? Sumagot si David, pumunta ako rito para bilhin ang giikan mo dahil gagawa ako ng altar para sa Panginoon upang matigil na ang salot. Kasi may salot na nangyayari nung araw. Kasi maraming hindi tumutupad sa pangako sa condition ni Lord na ibigay natin yung buong-buo nating ikapuno. Daming, yung 10% ginagawa lang nilang 5%, 2% ang binibigay. No? Kaya may salot. So sinabi ni Arauna, kunin nyo na lang po at ihandog sa Panginoon ang anumang gusto ninyo, mahal na hari. Narito ang mga baka para ialay nyo bilang handog na sinusunog. Narito rin po ang mga pamatok, pati ang mga tabla na ginagamit sa paggiik. At gawin ninyong panggatong. Mahal na hari, ibigay ko po itong lahat sa inyo at tanggapin sana ng Panginoon na inyong Diyos ang handog ninyo. Pero ito yung magandang sabi ni David, di ba? Sa verse 24. Pero sumagot si David, hindi ko ito tatanggapin ng libre. Babayaran kita, hindi ako maghandog sa Panginoon kong Diyos ng mga handog na sinusunog na walang halaga sa akin. Kaya binili ni David ang giikan at ang mga baka sa halagang 50 pirasong pilak. So imagine, no, ibibigay ni Arauna sa kanya yun na libre. No, para yun na yung i-offer niya sa Panginoon. Pero ayaw ni David nang magbigay ng Panginoon na walang kurot sa kanyang puso. Ayaw kong kunin yan na libre. Babayaran pa rin kita kasi ang gusto ni David, lahat ng i-offer niya sa Panginoon ay dapat mayroon siyang pinaghirapan doon. Kasi yun yung sakripisyo ng pagbibigay na natutuwa ang Panginoon. Kaysa yung ibinigay mo na wala kang kahirap-hirap doon. Halimbawa, tayo pahingi ng 20 pantites ko. Pinaghirapan ni Papa mo pero ibinigay mo, hindi natutuwa si Lord yung ganun. Ang gusto ni Lord, yung kapag magbigay tayo ay yung talagang meron tayong effort doon, no? Kasi imagine, libre na nga na ibibigay sa kanya yung mga handog pero binili pa rin ni David. Kasi gusto daw ni David na maghandog sa Panginoon
Sabi niya diyan na kailangan niyang bilhin, no? Kaya hindi ko ito tatanggapin ng libre, sabi niya, babayaran kita, no? Kasi ayaw niyang maghandog sa Panginoon ng mga libre. Halimbawa, yung may sobra-sobra ka sa bahay niyo, yun yung hinandog mo sa Panginoon. Walang kurot sa puso mo, no? Hindi natutuwa si Lord sa ganun, sa mga excess lang natin, sa mga barya-barya lang natin, hindi natutuwa si Lord kasi walang dating sa atin, no? Tignan natin yung minodelo ni David, na supposed to be libre na lang sana yun na ibibigay sa kanya para ihandog sa Panginoon, pero binayaran niya. Kasi ayaw niyang magbigay sa Panginoon ng hindi niya walang kalakip na sakripisyo at paghihirap. Amen ba? So ganun yung pagbibigay na natutuwa ang Panginoon sa atin, yung may kaloob na sakripisyo. Ayan. Conclusion, God's hand is bigger, His shovel is bigger, His wallet is bigger, His generosity is bigger, His love is bigger. So that is the one you will realize that you will always lose in the end. When we rob from God, we are actually robbing ourselves. We are robbing ourselves of spiritual blessing, of God's provision, of a church that can meet the needs of others, no? Kaya nga, dinadaya lang daw natin yung ating sarili. Ito daw yung laban natin sa Panginoon na tayo ay laging talo kapag hindi tayo nagbibigay sa Panginoon. Yung alam mo na yung para sa Panginoon pero hindi mo binibigay, alam mo na din daw sa sarili mo na talo ka sa larangan na yan. Kaya kung gusto mong manalo, no, ibigay mo yung para sa Panginoon. Naalala ko yung kwento ni Ate Arit noon, kung kilala niyo si Sister Arit, no, yung kapatid ni Auntie Nancy. Nasa Cagayan kasi siya ngayon. No, pagpatungkol sa tithes, naalala ko yung kwento niya, no? Na meron daw yung isang tao, lumipat sila sa isang bahay, no, na mansyon, no? At doon tuwing gabi daw ay natutulog sila, ang daming mga naririnig silang, siguro haunted house yung bahay na yun. No, ang dami nilang naririnig na mga multo siguro na gumagapang sa gabi, ganyan, no? Kaya hindi sila makatulog, no? Then kinumagahan, ganun ulit yung ginawa nila. No, hindi pa rin sila makatulog kasi ang dami nilang nararamdaman doon sa bahay na yun. No, kaya nag-isip yung tao kung anong gagawin niya para mapalayas yung mga masasamang espiritu na nasa bahay na yun, no? Kaya kumuha siya ng gitara, nagbigay siya ng timba doon sa harapan ng altar. No? Nagpa-tithes and offering siya. Kumanta siya, no? Nagpa-tithes and offering siya, no? Then doon nagsilabasan yung mga multo, no, kasi ayaw nilang mag-tithes. No, kaya kumanta siya ng para sa tithes and offering. Ayun lang pala yung susi, no. Kaya napalayas niya yung mga masasamang espiritu dun sa haunted house na yun kasi takot pala sila sa tithes and offering. No. So dun ko makikita mamaya kung sinong takot sa tithes and offering kasi kakanta tayo mamaya ng tithes and offering, no. Hello. Yan. Pero ako hindi ko to sinasabi para pilitin kayo, no. According yan sa conviction nyo base sa mensaheng narinig nyo sa Panginoon. Kung natouch ka ni Lord, so why not napigilan mo yung sarili mo? No? Pero kung hindi pa naman panahon na ibigay mo ngayon at darating yung panahon, at least alam mo yung requirements ni Lord patungkol sa pagbibigay. Amen ba? Amen.